Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 360 Media Network. Hi na hi, Pangulong Marcos nangunguna kay BP Sara sa survey ng Bagong Pilipinas Chronicles. Nangunguna si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang 2028 Presidential Preference Survey na isinagawa ng Bagong Pilipinas Chronicles. Batay sa inilabas na resulta, 77.7% ng mga respondents ang nagsabing susuportahan nila si Marcos sakaling tumakbo ito sa 2028 elections. Samantala, 22.3% naman ang pumili kay Vice President Sara Duterte. Katawa itong survey group na ito. Ayon sa grupo, ipinapakita umano ng resulta na patuloy na kumpiyansa ng ilang mamamayan sa pamumuno ng Pangulo at sa advokasyang Bagong Pilipinas. Okay, Bagong Pilipinas Chronicles. Nakikita ko ito, yung mga post nila, puros mga post na pinupuri si Marcos. The best president is Marcos, mga ganon. So, lumalabas, itong Bagong Pilipinas Chronicles is a pro-Marcos page. So, normally, pag nag-survey ka dyan, yung mga tagasunod dyan, mga Marcos loyalists. Kaya expected yan na mataas talaga ang rating ng Pangulong Marcos. Kailang, tanong, does it reflect the sentiment of the Filipino people? Was it done in a scientific way? So, bantayan natin ito mga kaibigan dahil maglalabasan ang mga surveys na ganyan. So, huwag tayong maniwala kaagad sa mga survey na nagsasabing ganito, ganyan. Para sa akin, 4 na surveys lang ang may kredibilidad na ang resulta nito is most likely nagpapakita ng sentimento ng karamihan. SWS, okay, Pulse Asia, Publicos Asia, at WR Numero. Ang mga survey groups na hindi ko pinagkakatiwalaan, Okta Research, Tangery, and then mayroong RP Mission Development Incorporated. Plus ito na, yung mga online survey. Karapatan nila yan. Mag-survey at bahala, taong bayan, kung maniwala o hindi. Yung hindi sila nag-iisip ba? Bakit mo tatanungin kung kakandidato si Marcos sa 2028, hindi na nga siya pwede? O di ba doon pa lang, makikita mo na kulang sa pag-iisip itong page na ito. Pwede pa siguro na tanong nila, suportahan nyo ba ang kandidato ni PBBM sa 2028? Yan, pwede yun. Ganon sana. Hindi si Marcos Jr. mismo ang kakandidato dahil hindi na siya pwede. Basa tayo sa mga comments. 7,200 ang nag-react. 7,100 ang tumatawa, hindi naniniwala. 85 lang ang nag-like. So, ilang percent ito? Mga 1% lang ang naniniwala sa kanila. So, niloloko nyo ang inyong mga sarili. Okay. Comments. Hi na hi. Tunay nga. Hi na hi. Kakahay. Naging ngagba. Only Bongbong Marcos can do that. Monetan, pati survey ghost. Jane Vallejo, hi na hi, kaya plus good items kasi. Vincent Rilon, sabi ko na gagawa din sila ng magic survey kasi
nag-react na si Clearing about sa survey. Correct. Itong SWS na survey. Question, saan galing ang mga data nila? Ganon, si Auntie Clearing. Saan galing? Ano ba yan? Ang katotohanan, ang Pangulo palaging nagtratrabaho. Yung isa dyan, bakasyon ng bakasyon. Bakit mataas ang rating ng isa na nagbabakasyon? Bakit mababa ang nagtratrabaho? Back to you, Auntie Claire. Bakit hindi maniwala ang nakakarami taong bayan sa trabahong-trabaho masipag niyong presidente? Kayo ang dapat sasagot niyan. There is something wrong with what you are doing dahil negative ang rating ng Pangulo na trabaho ng trabaho. Samantala yung nagbabakasyon, positive 28. Huwag niyong i-question ang SWS. Matagal na yan. I don't know how many years na ang SWS. Sila ang pinakaunang nagsusurvey. Among the survey groups na matitino, yung pinagkakatiwalaan ko, pinakamatagal ang SWS. Nagsusurveyan kahit walang nagbabayad. Public service sa kanila. SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, WR Numero. Ito po ang mga matitinong serbisyo o matitinong survey groups na dapat nating bantayan, paniwalaan. All others, wala na. So, huwag niyong i-question, Auntie Claire, ang SWS. Ang i-question niyo ang taong bayan dahil tinanong lang naman nila ang respondents. So, kung anong lalabas sa respondents, yun lang ang italin nila. Ano ba kayo sa palasyo? Noong una, mataas pa ang rating ng Pangulo. Happy kayo. Wow. Salamat. Ngayon na negative, nagre-reklamo kayo. Ano ba? Sport lang kayo. Huwag niyong sisihin ang mga survey groups. Kung ako ang sasagot noon, it's a wake-up call. Ganon. Rest assured na kami sa palasyo, ang Administrasyong Marcos, dodoblin pa ang sipag. Titignan namin saan kami nagkamali. Saan ako nagkamali? Ganon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginoon man ko. Dami kap. Bubusang bay. Ano pa rin mo pala? Babak. Ano na gansang kan sikit sa Nagyod og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang inyong balay.
So, sin, ta nakapakay, dagay duha abo, dahil ta balay, dahil ita. Oh. Ano, limang ka. So pila na imong edad ite? 39 naman ko. 39, so na kay anak. Nakabalay. Na kay anak. Naa. So sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay, sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.